Sa isang maliit na baryo kung saan ang mga bahay ay gawa sa kahoy at ang kalye ay puno ng alikabok, doon nakatira si Kevin, isang batang 11 taong gulang. Bata pa lamang si Kevin nang iwan sila ng kanyang nanay. Walang paalam at walang paliwanag. Basta na lang siyang nawala. Ang tanging iniwan sa kanya ay ang alaala ng isang babae na minsang nagpakita ng pagmamahal, ngunit sa huli ay piniling sumama sa ibang lalaki. Mula noon, ang tatay na lamang ni Kevin, si Mang Rogelio, ang nagsilbing sandigan ng bata. Si Mang Rogelio ay isang simpleng mangingisda. Hindi siya kumikita ng malaki. Sapat lang para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit kahit ganoon, hindi niya pinabayaan si Kevin. Tuwing umaga bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Mang Rogelio upang pumalaot sa dagat. Puno ng hirap at pawis ang bawat araw niya. Ngunit ang bawat sentimo na kanyang kinikita ay itinuturing niyang ginto dahil ito ang bumubuhay sa kanilang mag-ama. Si Kevin, bagaman bata pa, ay sanay na sa mga paghihirap ng buhay. Hindi siya nagrereklamo kahit kailanman. Nakikita niya ang sakripisyo ng kanyang tatay at ito ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang maging masipag at matyaga. Minsan tinutulungan niya ang kanyang tatay sa pagbobuo ng lambat o pag-aayos ng bangka. Ngunit higit sa lahat, si Kevin ay mas kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait na bata. Kilala siya ng mga tao sa baryo bilang isang batang may mabuting puso, kahit pa ang kanilang buhay ay salat sa materyal na bagay. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Rogelio matapos ang maghapong trabaho, nilapitan siya ni Kevin at tahimik na naupo sa tabi. "Tatay," bungad ni Kevin, "bakit kayo umalis si nanay?" Tumigil sa pag-ayos ng lambat si Mang Rogelio at tumingin sa anak. Makikita sa kanyang mukha ang bigat ng katanungang iyon, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Kevin anak, may mga bagay sa mundo na mahirap intindihin, lalo na kapag may kinalaman sa puso. Pero hindi ibig sabihin nito na kulang tayo o may mali sa atin." Tumango si Kevin, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Pero tatay, hindi po ba tayo mahal ni nanay?" Hinawakan ni Mang Rogelio ang balikat ng anak at tumingin ng diretso sa mga mata nito. "Mahal na mahal ka ng nanay mo, Kevin. Pero may mga pagkakataon na may mga desisyon tayong ginagawa na sa tingin natin ay tama. Kahit masakit, ang mahalaga ngayon ay andito tayo para sa isa't isa." Tahimik na tumango si Kevin. Bagaman marami pa rin katanungan sa kanyang isip, alam niyang kahit na anong tanong ang kanyang ibato, hindi magbabago ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang tatay. Ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat araw. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanilang simpleng banig, iniisip ni Kevin kung paano niya mapapaligaya ang kanyang tatay. Sa murang edad, ramdam niya ang responsibilidad na bumalik sa kanyang tatay ang lahat ng sakripisyong ibinibigay nito sa kanya. Kahit na salat sa yaman at material na bagay, puno naman ng pagmamahal ang kanilang maliit na tahanan. At sa bawat oras na lumilipas, mas tumitibay ang samahan nilang mag-ama. Isang samahang walang katumbas na yaman ng mundo. Sa kabila ng kanyang batang edad, si Kevin ay hindi katulad ng ibang mga bata na naglalaro at naglilibang sa kanilang oras. Kahit na 11 taong gulang na, ay grade 3 pa lang ang bata. Ngunit dahil sa patigil-tigil na pag-aaral dulot ng kakulangan sa pera, mas madalas siyang makita sa tabing dagat, tumutulong sa kanyang tatay sa pangingisda kaysa sa loob ng silid-aralan. Bagaman may pagnanais siyang magpatuloy sa pag-aaral, nauunawaan niya na ang buhay nila ay hindi kagaya ng iba. Tuwing madaling araw, habang ang ibang mga bata ay nasa kanilang higaan pa, si Kevin ay gising na upang samahan ang kanyang tatay sa dagat. Bit-bit ang maliit na lambat, tahimik siyang naglalakad sa tabi ng kanyang tatay. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito sa pag-aayos ng bangka at paghahanda ng pangingisda. Hindi man ganun kadali ang buhay na ito para sa isang batang katulad niya, natutunan na ni Kevin na tanggapin ito. "Nak, pasensya ka na at hindi kita kayang mapag-aral ng tuloy-tuloy," minsang sabi ni Mang Rogelio habang sila'y nasa bangka. Nakatanaw siya sa malayo, sa linya ng dagat at kalangitan na tila ba nagninilay sa malalim na pangarap para sa kanyang anak. Umiling si Kevin at ngumiti ng kaunti. "Tay, ayos lang po. Masaya naman po ako na natutulungan ko kayo.
Tsaka balang araw sigurado po ako na makakapag-aral din ako ulit. Nadurog ang puso ni Mang Rogelio sa kabaitan ng kanyang anak. Alam niya na ang bawat hakbang ni Kevin palayo sa paaralan ay hakbang na nawawala sa mga pangarap nito. Ngunit sa kabila nito, naroon ang di matatawarang tapang at determinasyon ni Kevin na isang araw makakabalik din siya sa pag-aaral. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang kanilang samahan bilang mag-ama. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Kevin, merong lihim na pagnanais ang makabalik sa eskwela at matuto ng gusto. Para balang araw, may angat niya ang kanilang buhay mula sa hirap. Sa ngayon, mas pinipili niyang tumutok sa kasalukuyan. Tinutulungan ang kanyang tatay sa pangingisda at umaasa na darating din ang tamang panahon para sa kanyang mga pangarap. Sa mga sumunod na araw, unti-unting natutunan ni Kevin na magpakaligaya sa paglalaro kasama ang ibang mga bata sa kanilang baryo. Hindi niya inaasahan na ang simpleng paglalaro ay magdudulot sa kanya ng kasiyahan na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa bawat tawa at hiyaw ng kanyang mga kalaro, nararamdaman ni Kevin na siya ay muling nagiging isang normal na bata. Pansamantalang nalilimutan ang bigat ng kanyang responsibilidad. Isang hapon habang sila'y naglalaro, naisipan ng grupo na maglaro ng tagu-taguan. Agad na naghanap ng taguan si Kevin at napadpad siya sa isang bakanting lote na hindi kalayuan sa kanilang lugar. Habang nakayuko at nagtatago sa likod ng isang malaking tambak ng kahoy, narinig ni Kevin ang boses ng isang lalaki na tumatawag sa kanya. "Hoy bata, pwede mong magtanong?" Sigaw ng lalaki mula sa isang van na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nagdalawang isip si Kevin ngunit naisip niya na baka may kailangan talaga ang lalaki. Lumapit siya ng kaunti at narinig niya ang tanong. "Alam mo ba kung nasaan ang police station dito?" Medyo naguguluhan, lumapit pa si Kevin upang mas maintindihan ng lalaki. "Opo, malapit lang po dito, doon po sa kanto." Hindi na natapos ni Kevin ang kanyang sinasabi nang biglang bumukas ang pinto ng van. Dalawang lalaki ang mabilis na bumaba at hinila si Kevin papasok sa loob ng sasakyan. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit masyadong malalakas ang mga ito. Binusalan nila ang bibig ni Kevin at tinakpan ang kanyang mga mata ng panyo. Walang nagawa si Kevin kundi umiyak ng tahimik habang naririnig ang pagsara ng pinto at pag-andar ng sasakyan. Habang umaandar ang van, unti-unting nararamdaman ni Kevin na hindi siya nag-iisa sa loob. Sa kanyang kaliwa at kanan, nararamdaman niya ang presensya ng iba pang tao. Bagaman hindi niya sila kilala, ramdam niya na tulad niya, sila rin ay biktima ng pangyayari. Patuloy na bumibilis ang tibok ng kanyang puso at ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang tatay. Paano na si Mang Rogelio? Sino ang mag-aalaga sa kanya kung wala na si Kevin? Naging masikip ang kanyang dibdib sa pag-aalala, ngunit wala siyang magawa kundi manalangin na sana ay makaligtas siya sa sitwasyong ito. Sa bawat pag-uga ng van, lalong lumalalim ang kanyang takot, habang patuloy na bumabalot sa kanyang dilim at katahimikan. Matagal-tagal na rin ang tinakbo ng van sa mahaba at baku-bakong daanan. Dahil sa pagod at gutom, unti-unting nakaidlip si Kevin, lalo na't madilim ang paligid niya dahil sa piring sa kanyang mga mata. Ang umaga noon ay nagsimula ng maaga para kay Kevin, kaya ang antok ay mabilis na dumapo sa kanya sa gitna ng kanilang biyahe. Nagising na lamang si Kevin sa malakas na hampas na tila ba tumama sa gilid ng van. Kasabay nito, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Dahan-dahang tinanggal ng mga lalaki ang piring sa kanyang mata at unti-unti nang nagliwanag ang kanyang paningin. Ang unang sumalubong sa kanyang mga mata ay ang iba pang mga bata na nasa loob din ng van. Mga 6 sila lahat at sa kanyang tansya, ang pinakabata sa kanila ay nasa 8 o 9 na taong gulang lamang. Pinababa sila mula sa van at ang unang bumungad kay Kevin ay isang malaking gusali na sira-sira at halatang matagal nang inabandona. Ang mga pader ay wasak. May mga sirang bintana at puno ng kalawang ang mga bakal na pinto. Sa paligid ng gusali ay makikitang puro kalat ang mga damong ligaw at tila ba isang lugar na wala nang may pakialam. Tinuro ng isa sa mga lalaki ang gilid ng gusali at doon nakita ni Kevin ang isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay madudungis, payat at mukhang pagod na pagod. May ilang matatanda ngunit karamihan ay mga bata kagaya niya. "Yan ang magiging buhay niyo ngayon," malamig na sabi ng isa sa mga lalaki. "Mamamalamos kayo araw-araw at ang lahat ng makokolekta nyo ay ibibigay nyo sa amin. Kapag hindi kayo sumunod, malilintikan kayo. Kapag sumunod naman kayo, makakakain kayo. Maliwanag?" Nagsimulang umiyak ang ilan sa mga bata.
Ngunit agad silang pinatahimik ng lalaki sa pamamagitan ng malakas na sigaw. Tama na yung iyak! Diyan kayo titira mula ngayon! Tinulak sila papunta sa grupo ng mga pulubi at sa bawat takbang ni Kevin ay lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isip ay ang kanyang tatay. Paano na ito ngayon na wala siya sa tabi nito? Habang papalapit sila sa grupo, naramdaman ni Kevin ang lamig ng hangin na tila ba sumasalamin sa kanyang kinabukasan. Isang walang katiyakang buhay, puno ng takot at pangamba. Sa isang lugar na tila ba walang kaluluwa ang natira, kundi ang mga nawalan ng pag-asa. Habang sila'y nakatayo sa harap ng grupo ng mga pulubi, lumapit ang ilang matatanda sa kanila. Halatang sanay na sa kalagayan na iyon. May mga bakas ng hirap at pagod sa kanilang mga muka at ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng malamlam na liwanag. Tila ba matagal nang nawala ng pag-asa. Isang matandang babae na may malalim na mga kulubot sa noo at halos puti na ang lahat ng buhok ang unang nagsalita. Mga bata, mabuti na lang at okay pa kayo. Anya, habang hinahaplos ang likod ng isa sa mga batang kasama ni Kevin. Pero mula ngayon, kailangan nyo nang matutunan kung paano mabuhay sa kalye. Tinignan ni Kevin ang babae. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit ang sumunod na sinabi ng matanda ay nagpatindi pa ng kanyang takot. Kayo'y manlilimos sa mga tao mula umaga hanggang gabi. Pagod at gutom ang magiging kaibigan nyo. At ang mga kamay nyo'y manginginig sa lamig habang hawak-hawak ang inyong mga palad na inaasahan na may magabot ng barya. Pagkatapos ng buong araw na panlilimos, babalik kayo rito sa gabi upang ibigay ang lahat ng inyong nakolekta sa mga lalaking yon. Sabay turo ng matanda sa mga nakabantay na lalaki. Bumuntong hininga ang matanda bago muling nagsalita. Walang tatakas, walang magsusumbong. Kapag ginawa niyo yun, tiyak na malilintikan kayo. May mga bata na ring nagtangkang tumakas noon pero nag-alinlangan siyang tapusin ang kanyang pangungusap. Ngunit sa titig niya ay alam ni Kevin na wala nang nakakabalik mula sa kanilang pagtatangka. Mabilis na sumagi sa isip ni Kevin ang kanyang tatay. Paano na ang buhay niya ngayon? Ano ang mangyayari sa kanilang mag-ama? Ngunit sa harap ng panganib na sinabi ng matanda, wala siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan iyon. Hindi na niya maiwasang makaramdam ng matinding takot para sa kanyang sarili at sa mga batang kasama niya. Ang bawat salitang sinabi ng matanda ay parang mapabigat na idinagdag sa kanyang dibdib. Ang buhay na kinalakihan ni Kevin ay biglang naglaho at pinalitan nito ng isang mapait na realidad, isang buhay ng pamamalimos at takot. Sa mga sumunod na araw, unti-unting natutunan ni Kevin ang pamamalimos sa kalsada. Noong una, napakalaking hiya ang nararamdaman niya. Hindi siya sanay na humingi ng tulong mula sa iba, lalo na't sa mga estranghero sa lansangan. Ngunit sa lugar na iyon, wala siyang pagpipilian kundi gawin ang kailangan para mabuhay. Sa unang araw ng kanyang pamamalimos, nakita ni Kevin ang isa sa mga batang kasama niya na hindi nakalikom ng kahit na anong pera. Nang bumalik sila sa kanilang pinagkukutaan sa gabi, ang batang iyon ay agad na sinita ng mga lalaki. Hindi pa man nakakapagsalita ang bata, isang malakas na sampalang dumapo sa kanyang pisngi at napaupo ito sa lupa dahil sa lakas ng tama. Walang kahit na sino sa kanilang naglakas na loob magsalita o tumulong. Tahimik lamang silang nakamasid habang ang bata ay umiiyak. Pagkatapos ng parusa, walang kahit na anong pagkain na ibinigay sa batang iyon. Nakita ni Kevin kung gaano ito gutom at pagod at nasasaktan siya sa kanyang nakikita. Pinigilan niya ang kanyang mga luha habang iniisip kung paano niya may babahagi ang konting pagkain na nakuha niya. Subalit, nang sinubukan niyang hatiin ang kanyang pagkain para ibigay sa bata, mabilis siyang sinaway ng isa sa mga lalaking nagmamasid. Hoy! Walang hati-hatian dito! Sigaw ng lalaki, kasabay ng pagbaling sa kanila ng matalim na tingin. Napilitang umatras si Kevin at wala siyang nagawa kundi kainin ang kanyang pagkain habang ang bata ay nanatiling walang laman ng tiyan. Ang pangyayaring iyon ay nagmarka sa isipan ni Kevin. Naiintindihan niya na sa lugar na iyon ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Ang simpleng hiya at pag-aalinlangan ay hindi makakatulong sa kanya. Kailangan niyang maging matapang at determinadong makalikom ng pera upang maiwasan ang parusa at gutom. Kaya't sa mga sumunod na araw, natutunan ni Kevin na kalimutan ng hiya. Naging masigasig siya sa paghahanap ng barya mula sa dumadaan. Natutunan niyang kausapin ng mga tao at umasa na magbigay sila ng kaunting tulong.
Ang takot na maranasan ng sinapit ng batang pinarusahan ay nag-udyok sa kanya na gawin ng lahat upang makaligtas sa kalupitan ng mga lalaki. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang cycle ng pamamalimos at pag-uwi sa isang lugar na walang kasiguraduhan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling buhay ang pag-asa sa puso ni Kevin. Pag-asa na balang araw ay makakatakas siya sa kalunos-lunos na sitwasyong ito at makakabalik sa piling ng kanyang tatay. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakilala ni Kevin ang iba pang mga bata at matatanda sa kuta. Kahit sa ilalim ng mga mahihirap na kalagayan, nagawa nilang bumuo ng isang kakaibang uri ng samahan, isang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng kanilang parehong kalagayan. Sa bawat gabi, pagkatapos ng kanilang buong araw ng pamamalimos, nagsisimula silang mag-usap-usap tungkol sa kanilang mga karanasan sa lansangan. Ang mga matatanda na sanay na sa hirap ng buhay ay nagtuturo sa mga bata ng iba't ibang paraan para mas maging epektibo sa pagkuha ng awa mula sa mga tao. Ang mahalaga, sabi ng isang matandang lalaki na tinatawag nilang Tatang, ay magmukhang kaawa-awa kayo. Kapag nakita nilang hirap na hirap ka na, mas malaki ang tsansa na mag-abot sila ng pera. Samantala, sila Kevin at ang iba pang mga bata ay nagdesisyon na rin na magtulungan. Ibinabahagi nila sa isa't isa ang mga lugar kung saan sila madalas makakakuha ng tulong mula sa mga tao. Hindi nagtagal, meron na silang mga itinuturing na teritoryo, mga lugar kung saan sila namamalimos upang hindi sila magkaagawat. Nasa may simbahan ako palagi, sabi ng isa sa mga batang naging kaibigan ni Kevin. Madaming tao tuwing umaga, lalo na tuwing linggo. Dapat maaga ka para makapwesto ka kaagad. Nasa palengke naman ako, dagdag naman ni Kevin. Madaming naglalakad doon at minsan may mga nag-aabot ng barya. Bagaman ang kanilang usapan ay may halong kaba at takot, may mga sandali rin na nagiging masaya sila kahit paano. Napapangiti si Kevin kapag naririnig niya ang mga kwento ng kanyang mga bagong kaibigan. Kahit na ang kanilang buhay ay napakahirap, sa kanilang munting grupo, natutunan nilang magtiwala at umasa sa isa't isa. Kahit na ang kanilang hinaharap ay puno ng kawalan ng katiyakan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin sa puso ni Kevin ang pag-asang isang araw ay makakalaya sila mula sa kanilang malupit na kapalaran. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang harapin ang realidad ng kanilang sitwasyon at magpatuloy sa pamamalimos upang mabuhay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasanay si Kevin sa mapait na buhay ng pamamalimos. Ang mga batang dating umiiyak araw-araw ay tila natutunan na ring tanggapin ang kanilang kapalaran. Bagaman palaging nasa isip ni Kevin ang kanyang tatay, pilit niyang iniibsa ng lungkot at ginagampanan ng kanyang tungkulin upang makalimos ng sapat na pera at maiwasan ng parusa. Ngunit isang araw, isang malaking dagok ang dumating sa kanilang grupo. Isang batang 8 taong gulang na naging malapit kay Kevin ay bigla na lang nilagnat. Nagsimula itong manghina at magkasakit dahil sa pagkabasa ng ulan noong nakaraang araw habang pinipilit makapanglimos. Hindi nito kayang hindi makalikom ng pera, kaya't kahit nabasang-basa at giniginaw, nagpatuloy pa rin ito sa kanyang gawain. Ngunit sa kasamang palad, ang pagsusumikap niya ngayon ay nagbunga ng sakit. Nang makita ni Kevin ang kalagayan ng bata, agad siyang humingi ng tulong sa mga lalaking nagbabantay. Ngunit imbis na tulungan sila, nagalit pa ang mga ito kay Kevin. Wala kaming pakialam kung may sakit siya. Malamig na sagot ng isa sa mga lalaki. Dapat nga magpasalamat siya at nakalikom pa siya ng pera. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumulubha ang kalagayan ng bata. Halos hindi na ito makahinga at labis na nag-aalala na sina Kevin at ang iba pang mga bata. Pilit nilang inaalagaan ng kaibigan, ngunit walang magawa upang mapawi ang hirap na dinaranas nito. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Inakala ni Kevin na sa wakas ay tutulungan na sila. Ngunit laking gulat niya nang walang pakundangan nitong binuhat ang batang may sakit at dinala sa labas ng gusali. Mabilis ang pangyayari at hindi na nga nagawa ni Kevin na sundan sila. Pagbalik ng lalaki, mag-isa na lamang ito. Walang bakas ng kanilang kaibigan. Nang tanungin ni Kevin kung anong nangyari, malamig at walang awa ang naging sagot ng lalaki. Tinapon ko na siya. Wala naman na siyang silbi. Nang marinig ito, parang dinurog ang puso ni Kevin. Hindi siya makapaniwala sa kalupitan ng mga taong iyon. Ang kaibigang ilang araw lamang ang nakalipas sa ikalaro niya at kasamang humarap sa hirap ng buhay ay nawala na lamang ng ganoon. Wala nang natira sa kanilang magagawa kundi ang maghinagpis
at manalangin na sana'y hindi na nila maranasan ang ganitong kalunos-lunos na kapalaran. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay muling bumalot sa kanila, habang ang buhay sa loob ng abandonadong gusali ay lalong nagiging mas malupit at walang kaligtasan. Sa sobrang takot na nararamdaman ni Kevin matapos ang pagkawala ng kanyang kaibigan, hindi niya mapigilan ng sarili na mag-isip ng ibang mga paraan upang makatakas. Sa bawat araw na lumilipas, ang pangamba na baka siya na ang susunod na idispatcha ay lalong tumitindi. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Iniisip kung paano siya makakalaya mula sa malupit na kapalarang kanyang kinasasadlakan. Dumating ang araw na hindi na kayang tiisin ni Kevin ang takot. Sa kalagitnaan ng kanyang panlilimos, nakita niya ang isang taxi na huminto sa tapat ng isang gusali. Ang driver ay bumaba upang tulungan ng babaeng pasahero sa pagkuha ng mga bagahe mula sa lukurang bahagi ng sasakyan. Sa kanyang pagmamadali, naiwan nitong nakabukas ang trunk ng taxi. Ito na ang sandaling hinihintay ni Kevin. Nagmamadali siyang lumapit at mabilis na pumasok sa loob ng trunk. Tahimik na sinara ang pinto upang hindi mapansin ng driver ang kanyang ginawa. Nang matapos ang pag-aasikaso sa bagahe, bumalik ang driver sa harapan ng sasakyan at agad na nagmaneho. Hindi napansin na may batang nakatago sa likuran. Habang umaandar ang taxi, hindi mapigilan ni Kevin ang kanyang kaba. Bawat segundo ay tila isang mahabang minuto at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa takot na baka biglang matuklasan ang kanyang pagtakas. Matagal-tagal din ang biyahe at hindi alam ni Kevin kung saan siya dadalhin ng kapalaran. Sa wakas, huminto ang taxi at bumukas ang trunk. Nagulat ng driver nang makita si Kevin, madungis at madumi, na nagtatago sa loob. "Anong ginagawa mo dyan?" Galit na tanong ng driver. Kitang-kita ang pagkainis sa kanyang muka. "Dinungisan mo pang sasakyan ko, lumayas ka nga dyan!" Walang nagawa si Kevin kundi ang mabilis na tumakbo papalayo. Habol ang kanyang hininga at nag-aalala kung saan siya makakapunta. Nang mag-ikot ang kanyang paningin, napagtanto niya na nasa isa siyang bagong syudad, malayo sa pamilyar na mga lugar at sa mga lalaking nagbabantay sa kanya. Sa kabila ng takot at kalituhan, naramdaman ni Kevin ang kaunting pag-asa. Malaya na siya, ngunit ang tanong ngayon ay paano siya makakaraos sa bago niyang kinalalagyan. Habang naglalakad si Kevin sa hindi pamilyar na syudad, patuloy ang kanyang pag-iisip kung saan siya pupunta at ano ang kanyang gagawin. Gutom na rin siya, ngunit wala siyang pera para bumili ng kahit ano. Sa kanyang paglalakad, napadaan siya sa isang restaurant na may malaking bintana. Mula sa labas, kitang-kita niya ang kaganapan sa loob. Isang masayang pamilyang nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang anak. Ang bata, na halos kasing edad ni Kevin, ay nakangiti habang kinakantahan ng kanyang pamilya. Nasa harap nito ang isang makulay na birthday cake na puno ng mga kandila. Sa tagpong iyon, muling bumalik sa alaala ni Kevin ang kanyang tatay. Naaalala niya na malapit na rin ang kanyang sariling kaarawan. Dapat sana ay kasama niya ang kanyang tatay. Nagsasalo sa simpleng handaan. Ngunit ngayon ay parang napakalayo na ng posibilidad na iyon. Hindi napigilan ni Kevin ang kanyang sarili at unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Ang sakit ng pagkawalay sa kanyang tatay at ang takot na hindi na sila muling magkikita ay sumiksik sa kanyang dibdib. Habang nakatitig sa masayang pamilya, napaisip siya kung ano kaya ang pakiramdam ng batang iyon na napapaligiran ng pagmamahal at saya. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon ng pagninilay-nilay. Natanaw ng pamilyang kumakanta si Kevin na nakadungaw mula sa bintana. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga muka nang makita ang madungis at maruming itsura ng bata. Nagmamadaling tinawag ng isa sa mga miyembro ng pamilya ang isang tauhan ng restaurant at pabulong na nagreklamo. Mabilis na lumapit ang isang waiter kay Kevin sa labas at sa malamig na boses sinabihan siya, "Hoy bata, umalis ka, di ka pwedeng tumabay, lumayas ka nga dito." Napatras si Kevin, hindi alam kung saan pupunta. Napansin niyang marami sa mga tao sa loob ng restaurant ay nakatingin sa kanya. Karamihan ay may bakas ng pagkadiri sa kanilang mga muka. Wala na ngang nagawa si Kevin kundi lumayo sa lugar. Bit-bit ang bigat ng kanyang damdamin. Sa kanyang murang edad, muli niyang naramdaman ang matinding lungkot at pangungulila sa kanyang tatay. Ang mundo na dati puno ng pag-asa at saya para sa kanya ay tila ba puno na ng takot at kalungkutan. Nagpatuloy si Kevin sa pamamalimos sa kalsada. Kahit wala na siya sa mga mapang-abusong lalaki na dati namamahala sa kanya, sa bawat araw na lumilipas, pilit niya pa rin kinokolekta ang mga bariyang iniaabot ng mga mabubuting loob na dumaraan sa kalye.
Hindi man sapat para sa lahat ng kanyang pangangailangan, nakapag-ipon siya ng kaunti para sa pagkain. Hindi na lamang puro tinapay kundi minsan ay nakakabili na siya ng prutas o kahit konting kanin at ulam. Ngunit ang pinakamalaking problema ni Kevin ay ang paghahanap ng matutuluyan tuwing gabi. Sa bawat pagsapit ng dilim, lumalapit ang takot na baka wala siyang mapwestuhan. Minsan natutulog siya sa labas ng mga tindahan o sa mga sulok ng gusali. Ngunit palaging may panganib na mapalaya siya. Isang gabi habang payapa siyang natutulog sa gilid ng isang gusali, naramdaman niya ang malamig na tubig na biglang bumuhos sa kanyang katawan. Napabalikwas siya ng bangon at nakita ang isang galit na may-ari ng tindahan na may hawak na timba. "Umalis ka nga dito, baka mamaya magnanakaw ka pa sa tindahan ko," sigaw ng may-ari. "Pasensya na po, hindi na po ako uulit," sagot ni Kevin habang nanginginig sa lamig. Sabay balot ng kanyang manipis na damit sa katawan. Wala siyang nagawa kundi umalis at humanap ng ibang matutuluyan. Ngunit hindi iyon ang uling beses na naranasan niya ang ganoong kalupitan. Isang madaling araw naman, habang siya'y nakahiga sa isang bangketa, biglang may humawak sa kanyang balikat at niyugyug siya ng malakas. Nagulat siya nang makita ang isang pulis na nakatayo sa kanyang harapan. "Hoy bata, dito ka ba natutulog? Bawal dito, tumayo ka na at lumayas ka," sabi ng pulis na halatang iritado. "Saan po ba ako pwedeng pumunta?" tanong ni Kevin nang may halong takot. Ngunit ang pulis ay umiling lang at tinuro ang malayo. "Problema mo na yan, basta umalis ka na dito o baka ikulong pa kita," pagbabanta ng pulis. Walang nagawa si Kevin kundi bumangon at maghanap ng ibang lugar na mapagpapahingaan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagod at lungkot, ngunit alam niya na kailangan niyang magpatuloy. Ang bawat araw sa kanyang bagong buhay ay isang pakikibaka. Hindi lamang laban sa gutom kundi pati na rin sa laban sa mga taong walang awa sa kanyang kalagayan. Sa kabila ng lahat, ang tanging magagawa ni Kevin ay magpatuloy at umasa na balang araw makakahanap siya ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa mga araw na walang kahit na anong barya ang napupunta sa kanyang palad, napakahirap para kay Kevin na manatiling matatag. Minsan, may mga tambay na nagmamasid sa kanya habang namamalimos. At kapag nakikita nila siyang may hawak na pera, agad siyang pinagdidiskitahan. "Hoy bata, magkano nakuha mo ngayon?" tanong ng isang tambay habang nilalapitan si Kevin na nanginginig sa takot. Wala po akong masyadong nakuha," sagot ni Kevin, sabay hakbang paatras. "Abay, edi mas lalo mo lang kaming dapat bigyan. Sige na, labas mo na yan," sabi ng isa pang tambay na ngayon nakangisi habang papalapit. Nang mag-atubili si Kevin, bigla siyang sinapak ng isa sa mga tambay. "Akin na sabi! O gusto mo pang masaktan?" Nagbabantang wika nito. Wala nang nagawa si Kevin kundi iabot ang natitirang pera na pilit niyang pinaghirapan. Habang iniaabot niya ito, ramdam niya ang bawat pintig ng takot sa kanyang puso. Habang patuloy na umaasa na sana'y matapos na ang ganitong klaseng buhay. Pagkatapos ng insidente, halos hindi na makalakad si Kevin sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Pilit niyang kinakalma ang sarili habang patuloy na namamalimos sa kalsada. Isang araw habang naglalakad siya sa gilid ng isang abalang kalye, napansin niyang may isang ale na nakababa mula sa isang jeep. Sa kanyang pagmamadali ay hindi nga napansin ng babae na nalaglag ang kanyang wallet. Tinitigan ni Kevin ang wallet. Alam niyang puno ito ng pera at sa pagkakataong iyon, nag-isip siya ng mabilis. "Ito na ang pagkakataon ko. Kahit papaano makakakain ako ngayong araw," bulong niya sa sarili. Ngunit agad din niyang naalala ang mga aral ng kanyang tatay, ang pagiging tapat at mabuting tao kahit nasa gitna ng kahirapan. "Hindi ko ito kayang gawin. Hindi ito ang tinuturo ni tatay sa akin," isip ni Kevin habang tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Sa huli, nanaig ang kabutihan sa kanyang puso. Dali-dali niyang pinulot ang wallet at hinabol ang babae. Ale, nalaglag po ang wallet ninyo," sigaw ni Kevin habang papalapit sa babae. Paglingon ng babae, bigla itong nag-iba ng ekspresyon. "Ano? Magnanakaw ka? Kinuha mo ang wallet ko?" Galit na sigaw ng babae, sabay hablot sa braso ni Kevin. Hindi po. Inaabot ko nga lang po sa inyo eh," sagot ni Kevin, nanginginig na sa takot at pagkabigla. Ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. "Mga tao, magnanakaw!" sigaw ng ale, na agad namang nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid.
Walang awa niyang sinampal si Kevin sabay hampas pa ng kanyang bag sa bata. Magnanakaw ka! Magnanakaw ka! Dahil sa takot at kahiyan, agad na binitawan ni Kevin ang wallet at kumaripas ng takbo. Umiiyak habang patuloy na naririnig ang mga sigaw ng Ali at ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Hindi ko na kaya, bakit ganito ang buhay? Tama ba na tumulong ako? Sana hindi ko na lang binalik. Pilit na tinatago ni Kevin ang kanyang sama ng loob habang tumatakbo siya papalayo sa masakit na karanasan. Hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Habang patuloy siyang naglalakad ng walang direksyon, tinatanong ang sarili kung kailan matatapos ang kanyang paghihirap. Pagkatapos ng mga sunod-sunod na paghihirap na naranasan ni Kevin, isang araw ay may nakilala siyang isang matandang basurero na nagngangalang Tatay Guido. Isang umaga, habang nag-iikot si Kevin sa kalsada, nakita niya si Tatay Guido, nahirap sa pagtutulak ng kanyang mabigat na kariton. Hindi na nagdalawang isip si Kevin na lumapit at mag-alok ng tulong. Tay, gusto niyo po ba tulungan ko kayo? Tanong ni Kevin habang hawak-hawak ang isang bahagi ng karton. Napatingin si Tatay Guido sa kanya. Kita ang pagod sa mga mata, ngunit may bahid din ng kabaitan. Salamat anak, mahirap talagang itulak to ng mag-isa eh. Tulungan mo nga ako dito, sagot ni Tatay Guido. Magkasama na lang itinulak ang kariton at sa bawat takbang ay nararamdaman ni Kevin na kahit papaano may isang taong handang magtiwala sa kanya. Habang nag-iikot sila, nagkwento si Tatay Guido tungkol sa kanyang buhay. Matagal na akong namamasura anak. Wala na akong pamilya kaya ito na lang ang ikinabubuhay ko. Pero kahit mahirap, tuloy lang ako. Sa bawat gabing natatapos ko ang araw na may laman ng tiyan, masasabi kong panalo na rin ako. Tahimik na nakikinig si Kevin habang natututo sa mga simpleng aral na hatid ng mga salita ni Tatay Guido. Sa kanilang pagbabalik sa tirahan ni Tatay Guido, napansin ni Kevin ang maliit na barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Dito ka ba nakatira, Tay? Tanong ni Kevin habang iniikot ang kanyang mga mata sa paligid. Oo anak, simple lang pero sapat na para sa akin, sagot ni Tatay Guido. Kung wala ka pang matutuluyan, pwede kang manatili dito. May kaunti akong pagkain, pwede tayong maghati. Naluha si Kevin sa kabutihan ng matanda. Salamat po, Tay. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong to sa akin, sabi niya habang pinipilit itago ang kanyang emosyon. Anak, minsan sa buhay, kailangan lang natin ng isang tao na handang tumulong. Ako na yun para sa'yo ngayon, sabi ni Tatay Guido, sabay tapik sa balikat ni Kevin. Simula noon, naging magkasama sila ni Tatay Guido sa pamamasura. Tinuruan siya ng matanda kung paano maingat na maghanap ng mga gamit na pwedeng ibenta o magamit pa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naramdaman ni Kevin na may liwanag pa ring natitira sa kanyang mundo. At sa kabila ng lahat ng hirap, natutunan niyang manatiling matatag at umasa sa magandang bukas. Sa paglipas ng mga araw, mas lumalim ang samahan ni Kevin at Tatay Guido. Hindi lamang pagkain at lugar na tutuluyan ang ibinigay ng matanda kay Kevin. Tinuruan din niya ito ng mga mahahalagang aral sa pamumuhay sa kalsada. Mga aral na hindi matututunan sa eskwelahan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng maliit na apoy na nagsisilbing pang-init sa malamig na hangin, nagsimula si Tatay Guido na magbahagi ng kanyang karanasan. Kevin, tandaan mo to. Sa kalsada, hindi lahat ng tao ay may mabuting loob. Minsan, ang ngiti ay may tinatagong masamang balak kaya palaging mag-ingat sa mga taong hindi mo kilala. Tumango si Kevin. Hinihigop ang sabaw mula sa maliit na mangkok na ibinigay sa kanya ni Tatay Guido. Opo, Tay. Natutunan ka na rin po yan. Maraming beses na akong napagdiskitahan ng mga tambay. Ngumiti si Tatay Guido pero seryoso pa rin ang kanyang tono. Isa pa anak, wag na wag kang magtitiwala agad. Kung may lalapit sa iyo at mag-aalok ng kahit ano, pag-isipan mong mabuti bago ka pumayag. Maraming manluloko sa lansangan at minsan ang maliliit na pagkakamali ay pwedeng magdala sa mas malaking kapahamakan. Napaisip si Kevin sa mga salitang iyon. Tay, paano po kung kailangan ko talagang makipag-ugnayan sa iba, makipag-usap? Paano ko po malalaman kung mapagkakatiwalaan sila? Hindi mo talaga malalaman agad anak, sagot ni Tatay Guido. Kailangan mong gumamit ng instinct at magmasid sa kanilang kilos. Tignan mo kung paano sila kumilos, paano sila makipag-usap at higit sa lahat, tandaan mo ang mga pinagdadaanan mo. Kung may duda ka, umalis ka na kagad.
Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, unti-unting natututunan ni Kevin ang mga payo ni Tatay Guido. Naging mas mapanuri siya sa mga tao sa paligid at mas maingat sa kanyang mga kilos. Isang araw, habang nagtutulak sila ng kariton, tumigil si Tatay Guido at tinuro ang isang grupo ng mga batang namamalimos sa kanto. "Tignan mo sila, Kevin," sabi niya. "Hindi sila magkakakilala pero nagtutulungan sila para mabuhay. Dito sa kalsada, kailangan mo rin ng kaibigan pero piliin mo ang tama. Huwag kang papasok sa gulo at kung pwede, tulungan mo na rin ng iba." Napatingin si Kevin sa mga bata at nakita niya kung paano sila nagkakaisa sa kabila ng kanilang hirap. "Opo tay, gagawin ko po yan," sagot niya na puno ng determinasyon. Sa bawat araw na kasama ni Kevin si Tatay Guido, natuto siyang hindi lamang ng mga praktikal na bagay sa kalsada, kundi pati na rin ng mga mahahalagang aral sa buhay. Unti-unti, natutunan niyang magtiwala sa sarili at maghanda sa mga pagsubok na darating. Sa kabila ng lahat ng hirap, natagpuan niya ang isang gabay na tulad ni Tatay Guido na handang turuan siya kung paano mabuhay sa mundong kanyang ginagalawan. Habang abala si Kevin sa pamamalimos, hindi niya alam na may isang lalaking nagmamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Si Ralph, isang kilalang vlogger na milyonaryo na dahil sa mga viral na social experiment videos ay nagbabalak na gumawa ng bagong content. Sa pagkakataong ito, nais nang ipakita ang pagkakaiba ng reaksyon ng isang pulubi kumpara sa isang ordinaryong tao kapag nakakita ng nalaglag na pitaka. Napansin ni Kevin ang isang wallet na nalaglag mula sa bulsa ng lalaking naglalakad. Walang iba kundi si Ralph, na sinadyang ihulog iyon bilang bahagi ng kanyang plano. Agad na naglaro sa isip ni Kevin ang magkaibang sitwasyon: ang maging matapat at ibalik ang wallet o manatiling tahimik upang maiwasan ang posibleng gulo. Naalala ni Kevin ang mapait na karanasan noong ibinalik niya ang wallet ng isang ale na nagresulta sa pagkakagalit nito sa kanya. "Baka magalit na naman yung may-ari. Ayoko masaktan ulit," bulong niya sa sarili habang tinitignan ng wallet na nakahiga sa lupa. Nag-iisip pa rin si Kevin at ninais niyang habulin ng lalaki para ituro ang nalaglag na wallet. Pero natatakot siyang baka mandiri ito sa kanya dahil sa kanyang maruming itsura. Paano naman kung mandiri siya? Ayoko na namang pagalitan ulit, sabi niya sa sarili habang naguguluhan sa dapat niyang gawin. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, naisip ni Kevin ang isang idea. Sa halip na hawakan ng wallet o lumapit sa lalaki, sumigaw siya ng malakas, umaasang makuha ang atensyon ng may-ari nang hindi na siya kailangang lumapit. "Kuya! Kuya! Nalaglag po yung wallet niyo!" sigaw ni Kevin, puno ng kaba at pag-asa na tama ang ginawa niya. Nagulat si Ralph, pati na rin ang mga tao na nasa paligid, sa malakas na sigaw ni Kevin. Agad na napatingin si Ralph sa likuran niya at nakita ang wallet na nakalatag sa kalsada. Ang kanyang mga matay na puno ng paghanga at tuwa sa naging reaksyon ni Kevin. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng diskarte mula sa bata, at ang pagiging maingat nito ay nagpakita ng kabutihang loob na hindi inaasahan sa ganoong sitwasyon. Lumapit si Ralph sa wallet at dinampot ito, sabay tingin kay Kevin na tila puno ng pag-aalala. "Salamat bata ha, hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yung ginawa mo," sabi ni Ralph habang nakangiti. Ngunit si Kevin ay nanatiling nakatayo, nag-aalala pa rin kung tama ba ang kanyang ginawa. Dahil sa naging tagpo, ang mga tao sa paligid ay nagtipon at nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa ginawa ni Kevin. Hindi lang si Ralph ang napahanga, kundi pati na rin ang publiko na nakasaksi sa kakaibang paraan ng kabutihang ipinakita ng batang pulubi. Matapos damputin ni Ralph ang wallet, napansin niya ang kaba sa mukha ng batang si Kevin. Lumapit siya sa bata at nagsalita. "Huwag kang mag-alala bata, hindi ako magagalit sa iyo. Ang totoo niyan, ito ay bahagi ng isang eksperimento para sa video na ginagawa ko. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ng isang tao kapag nakakita sila ng nalaglag na wallet." Nagulat si Kevin, ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Tatay Guido. Nag-aalala sa narinig niyang sigaw ng bata. "Kevin, ayos ka lang ba? Anong nangyari?" tanong ni Tatay Guido habang tinitignan ng batang halatang kinakabahan. Agad na sumagot si Kevin. "Tay, may nalaglag po kasing wallet yung kuya. Sinubukan ko lang pong tulungan siya na maibalik yun kaya sumigaw po ako." Napatingin si Ralph kay Tatay Guido at nagtanong. "Kevin pala ang pangalan mo. Anak niyo po ba siya?"
Umiling si Tatay Guido. Hindi ko anak si Kevin, pero parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Nagkakilala kami sa kalsada at simula noon nagkasama na kami. Napatingin si Ralph kay Kevin at naisip na ito na ang pagkakataon para mas makilala ang bata. Pwede ba kitang may interview, Kevin? Gusto kong malaman ang kwento mo. Tanong ni Ralph habang kinukuhanan na ng video ang batang nasa kanyang harapan. Bagaman nag-aalangan, sumang-ayon si Kevin. Sige po, sabi niya. Habang ini-interview siya ni Ralph, isinasalaysay ni Kevin ang lahat ng pinagdaanan niya mula sa pagkakawalay sa kanyang tatay, ang pang-aabuso ng mga taong nagpahirap sa kanya, hanggang sa pagdating niya sa kalsada kung saan niya nakilala si Tatay Guido. Habang nagsasalita si Kevin, hindi maiwasan ni Ralph na makaramdam ng awa at simpatsya sa batang nasa kanyang harapan. Nakakalungkot marinig ang kwento mo, Kevin, sabi ni Ralph matapos marinig ang lahat. Hindi mo dapat nararanasan to lalo na sa edad mo. Wala akong sapat na salita para may paliwanag kung gaano kabigat ang nararamdaman ko para sa iyo. Tahimik lang na tumango si Kevin, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang kaunting pag-asa na baka ang pagkakataong ito ay magdala ng pagbabago sa kanyang buhay. Si Tatay Guido naman ay nanatiling nasa tabi ni Kevin, handang sumuporta sa batang itinuring niyang parang anak na. Matapos marinig ang kwento ni Kevin, sinabi ni Ralph ang kanyang plano. Kevin, gusto kong i-upload ang video natin sa social media, sabi ni Ralph. Nakatingin at puno ng determinasyon. Hindi lang para ipakita sa mga taong kalagayan ng mga tulad mo, kundi para na rin makahingi tayo ng tulong para sa iyo at kay Tatay Guido. Gagawin natin ang paraan na mas maraming taong makakilala at makakita ng kwento mo. Napatango si Kevin. Medyo nag-aalangan ngunit may halong pag-asa sa kanyang mga mata. Sige po Kuya Ralph, kung makakatulong po yun, payag ako. Matapos makuha ang pahintulot ni Kevin, agad na umalis si Ralph upang i-edit at i-upload ang video. Ilang oras lang ang lumipas matapos ma-post ang video at mabilis na kumalat ito sa social media. Libo-libong mga taong naantig sa kwento ni Kevin. Marami ang nag-comment ng kanilang suporta at marami rin ang nagpadala ng mga donasyon mula sa pagkain hanggang sa pera. Nang bumalik si Ralph kina Kevin at Tatay Guido matapos ang ilang araw, dala niya ang mga natanggap na donasyon. Kevin, Tatay Guido, ang dami pong nagbigay ng tulong para sa inyo. Hindi lang po pagkain, pati pera para makatulong sa inyo habang nandito po kayo. Sabi ni Ralph habang iniaabot ang mga kahon ng pagkain at sobre na naglalaman ng pera. Maraming salamat po Kuya Ralph, sagot ni Kevin. Halos hindi makapaniwala sa dami ng biyayang natatanggap niya. Napatango si Tatay Guido, hindi makapagsalita dahil sa sobrang tuwa. Habang nakikipag-usap pa si Ralph kay Kevin, tinanong niya ito. Kevin, saan ba talaga ang tirahan niyo? Nasaan ang tatay mo? Saglit na nag-isip si Kevin bago sumagot. Nasa probinsya po kami dati pero hindi ko na po alam kung paano makakauwi. Napatingin si Ralph sa bata at nagpasya. Gagawan natin yan ng paraan, Kevin. Gusto mo bang makauwi sa tatay mo? Biglang lumiwanag ang mukha ni Kevin. Opo Kuya Ralph, gustong gusto ko na pong makauwi. Wika niya. Hindi inaasahan na darating ang punto na magkakaroon siya ng tsansa na muli pang makita ang kanyang tatay dahil tuluyan niya nang inabandona ang posibilidad na muli niya pang makikita ang tatay niya. Okay, tutulungan kita, sabi ni Ralph habang nilalapitan si Tatay Guido. Tay, isasama ko po si Kevin sa mga otoridad para maproseso ang pag-uwi niya. Sisiguraduhin ko pong makakauwi siya ng ligtas. Bagaman mabigat sa loob ni Tatay Guido na mawalay si Kevin, alam niyang ito ang tamang gawin para sa bata. Salamat Ralph, malaking tulong to para kay Kevin, sabi ni Tatay Guido na halos mapaiyak sa kagalakan. Mabilis na kumilos si Ralph at sinamahan si Kevin sa mga tamang opisina para maayos ang proseso ng kanyang pag-uwi. Sa bawat takbang na kanilang ginagawa, lalong lumalapit si Kevin sa muling pagkikita nila ng kanyang tatay. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, ngayon ay may pag-asa na sa puso ng bata. Pag-asang isang araw, makakabalik siya sa kanyang tahanan at muling makakapiling ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw ng pagpoproseso, natukoy ng mga otoridad ang lugar kung saan nakatira si Kevin. Base sa kanyang mga alaala, pangalan ng kanyang tatay at kanilang apelyido, natunto nila ang probinsyang pinagmula ng bata. Isang gabi, bago ang kanyang pag-uwi, nagpaalam si Kevin kay Tatay Guido. Tay,
Marami pong salamat sa lahat ng ginawa ninyo po para sa akin, sabi ni Kevin habang tinitignan ng matanda na naging gabay niya sa kalsada. Ngumiti si Tatay Guido, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Kevin, ikaw ang dapat kong pasalamatan. Binigyan mo ako ng kasiyahan na matagal ko nang hindi nararanasan. Huwag mong kakalimutan ang mga natutunan mo dito ha, at palaging magpakabait. Niyakap ni Kevin si Tatay Guido ng mahigpit. Opo tay, hindi ko po kayo makakalimutan. Habang pinapakawala ni Tatay Guido si Kevin mula sa yakap, nagsalita pa siya. Kevin, tandaan mo, ang buhay ay puno ng pagsubok pero hindi ibig sabihin ay susuko na tayo. Laging may pag-asa at ang mahalaga ay ang pagiging mabuti at matatag sa gitna ng lahat ng ito. Tumango si Kevin, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Pangako po tay. Kinabukasan sumama si Ralph kay Kevin sa biyahe pa uwi. Habang nasa loob sila ng sasakyan, hindi mapigilan ni Kevin ang excitement na makita muli ang kanyang tatay. Kuya Ralph, sa wakas makikita ko na po ulit si tatay. Sabi niya na may malaking ngiti sa kanyang muka. Oo Kevin, malapit na tayo, sagot ni Ralph na masaya rin para sa bata. Habang papalapit sila ng papalapit sa kanilang destinasyon, lalong tumitindi ang pananabik ni Kevin. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan, nararamdaman niya na ngayon ay nasa tamang direksyon na siya, patungo sa kanyang tahanan at yakap ng kanyang tatay na matagal niyang inaasam. Pagdating nila Kevin at Ralph sa probinsya, diretso silang bumaba sa barangay hall. Sa loob sinalubong sila ng mga staff na nagsabing pinatawag na nila ang tatay ni Kevin. Habang naghihintay, hindi mapakali si Kevin. Halatang sabik na muling makita ang kanyang tatay. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng barangay hall at pumasok si Mang Rogelio. Hingal na hingal at halatang tumakbo mula sa kanilang bahay. Nang magkita ang mag-ama, walang alinlangan na tumakbo si Kevin papunta sa kanyang tatay at agad silang nagyakap ng mahigpit. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Kevin at si Mang Rogelio ay hindi rin mapigilang mapaluha. Kevin anak, sa wakas, nahanap na kita, sabi ni Mang Rogelio habang patuloy na yakap-yakap ang kanyang anak na tila ba ayaw ng pakawalan. Pasensya na po tay, hindi ko po sinasadya, umiiyak na sabi ni Kevin. Habol ang kanyang hininga sa dami ng kanyang emosyon. Umiling si Mang Rogelio, pinipigilan ang mas malakas na pag-iyak. Wala kang kasalanan anak. Ang mahalaga, nandito ka na. Ligtas ka na at nasa akin ka na ulit. Habang magkalapit ang kanilang mga noo, naramdaman ni Kevin ang init ng pagmamahal ng kanyang tatay na matagal niyang hinanap sa mga panahong siya'y nag-iisa. Tay, natakot po ako, ang dami ko pong pinagdahanan. Huminga ng malalim sa Mang Rogelio bago magsalita. Kevin, nung mawala ka, halos hindi na ako makatulog sa pag-aalala. Hindi ko alam kung nasaan ka o kung ano nang nangyari sa'yo. Lahat ng sulok ng probinsya hinanap kita, nagtanong ako sa mga tao pero wala akong balita kung nasaan ka. Muli silang nagyakapan ng mahigpit. Pareho nilang pinakawalan ang mga emosyon na matagal na nilang pinipigilan. Sa bawat luha na bumabagsak mula sa kanilang mga mata, naramdaman nila ang bigat ng mga panahong nawala. Ngunit sa parehong pagkakataon, ramdam din nila ang saya at ginhawa ng muling pagkikita. Salamat po tay. Salamat po sa hindi niyo ako sinukuan, sabi ni Kevin habang hinahaplos ang likod ng kanyang tatay. Hindi kita susukuan anak, hindi kailanman, sagot ni Mang Rogelio, puno ng pagmamahal at pagtitiwala na simula ngayon sila ay magkasama na ulit, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Matapos ang mga pag-uusap sa barangay at ang kanilang taus-pusong pasasalamat kay Ralph, nagsimula ng magpaalam ang vlogger upang bumalik sa Manila. Kevin, Mang Rogelio, sana'y lagi kayong maging masaya at ligtas. Kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang ako, sabi ni Ralph bago siya tuluyang umalis. Ngumiti si Kevin at Mang Rogelio, puno ng pasasalamat sa taong tumulong sa kanila. Habang naglalakad pa uwi si Kevin at ang kanyang tatay, naramdaman niya ang init ng pagmamahal at pagkalinga na matagal niya nang inaasam. Nang makarating sila sa kanilang simpleng tahanan, bumalik ang mga alaala ni Kevin. Ang mga araw na kasama niya ang kanyang tatay bago siya nawala. Ang simpleng pamumuhay na dati kanyang kinagisnan. Pagdating nila sa bahay, naupo sila sa lumang upuan na dati nilang pinagsasaluhan ng kwentuhan. Kevin, simula ngayon hindi na kita pababayaan, sabi ni Mang Rogelio habang hinahaplos ang buhok ng anak. At ako po tay, gagawin ko rin ang lahat para tulungan kayo,
Sagot ni Kevin na ngayon ay may ngiti ng kasiyahan at kapanatagan sa kanyang muka. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Nakikita ni Kevin na kahit marami siyang pinagdaanan, ang kanyang tatay ay palaging nariyan para sa kanya. Sa bawat umaga, naririnig niyang tinatawag siya ng kanyang tatay para sabay silang mag-almusal. At sa bawat gabi, sabay silang nananalangin para sa mas magandang kinabukasan. Sa kanilang simpleng tahanan, muling natagpuan ni Kevin ang kapayapaan. Alam niyang marami pa siyang haharapin sa buhay. Ngunit ngayon ay mas matatag na siya. Alam niyang may mga tao tulad ni Tatay Guido at Ralph na handang tumulong sa kanya at sa mga taong katulad niya. At higit sa lahat, alam niyang may isang pamilya siyang masasandalan. Isang pamilyang hinding-hindi mawawala sa kanyang tabi. At sa huli, sa tahimik na gabi, habang magkatabi silang mag-ama sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang tahanan, naramdaman ni Kevin ang tunay na kasiyahan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal, na ngayon ay muli niyang natagpuan ang kanyang tahanan at ang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ito ang bagong simula para kay Kevin, isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at tiwala sa magandang hinaharap na naghihintay sa kanila.